na itong si Sara Duterte ay nagsumbong na sa bansang China. Ay ano ang sinumbong? Dahil nalaman sa Republika ng Pilipinas na siya. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay wala na ho itong power. Itong si Sara Duterte. Talagang ang tingin sa kanya ng taong bayan bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas ay walang kwenta. Maging ang ating kasalukuyan, Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi na siya kailangan kung magbabasyo tayo sa mga galawan at aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ay nagsumbong na rin. Nagsumbong di umano itong si Sara Duterte dito sa karatig nating bansa. Ay alam niyo yun. Nagsumbong na nga ba ito sa bansang China na siya ay inaapi? Anak ng katakot-takot, mga mahal kong taga-subaybay. Ay medyo mahaba-haba rin po ang pambubudol sa atin ito. Bakit ko po nasabi? Mantakin nyo, siya ho ang dapat magpatupad ng maigting na national security sa usaping kaligtasan, sa usapin ng ipagtanggol ang ating Republika ng Pilipinas, taong bayan, ay hindi ho. At siya pa mismo ang lumalabag sa usapin ng security. Ay ibig sabihin, ito pala ay membro ng National Security Council, subalit siya pa mismo ang lumalabag. At nga matagal tayong nabudol nito. Dahil baka alam ko, hindi ho alam ng karamihan. Dahil marami ang nagtatanong sa comment section, itong National Security Council na hindi po nila alam na ito pala ay membro itong mag-ama. Subalit sila ho ang lumalabag. So ibig sabihin, sila ho ay matagal lang nang bubudol. Diba? Madali mga kaibigan, na ibibigyan po natin ng daan yan. At heto, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Dahil ito ay binantayan na. Maging ang militar ay naka-alerto na rin at sila ho ay nakasuporta. Full support sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit ano pang gawin nitong si Sara Duterte, ay bibigyan ng kaukulang aksyon at nang sa ganun ho. Kung ano man ang dapat bantayan at ay dapat manaig. Kung kailangan ipagtanggol ang Republika ng Pilipinas, kung ano man ang gagawin pagbawala ni Sara Duterte, ay titingnan po natin kung ano ang magagawang aksyon. Ay talaga nagsumbong na ito eh. Ang dami nagbibigay ho ng kanilang public opinion na ito ay nagsumbong na sa bansang China. Eto, bago natin bigyan ng full commentary, gusto ko munang ibahagi po ito sa inyo. Shout out po sa lahat. Para lubos nating manuan. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang katapatan sa bansa sa kabila ng pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Security Council o NSC. Sa isang pahayag, sinabi ng militar na patuloy silang magkakaisa at tutupad sa kanilang tungkulin. Yan ang dapat kapag ikaw ay nanumpa, katulad ng isang vice presidente. Nanunumpa ho yan. Halos lahat ng ika nga po ay may katungkulan sa gobyerno ay mayroon pong panunumpa. Hindi ko na iisa-isahin. Binigyan lang po natin ng sample. Ang katulad itong AAP, nanumpa ho, natuto pa rin. Yung may delikadisa ho ba? But itong si Sara Duterte, kahit ilang bisis manumpa at matagal na hong nanunumpa, ay hindi ho sinasapuso yung kanyang panunumpa. Isipin nyo ho, dapat po ay siyang tumutulong sa pagpapalaganap ng kapaki-pakinabang at pakikinabangan ng taong bayan para sa ikagaganda
ng takbo ng Republika ng Pilipinas? Ay hindi ho. Siya pa ang nanggugulo sa Republika ng Pilipinas na parang batang ulol. O, mantaking mo yan. First time mo itong mangyari na isang vice presidente ay isang parang batang ulol na kapag umiyak ay ayaw mo, hindi kayang patigilin at pagulong-gulong sa lupa, lalo pag naubusan ng candy o tinapay na anumang hinihingi. Ito ba ay nasa tamang pag-iisip? Ito pa, nako, baka tayo kulang sa oras. Hindi raw ang kanilang hukbo na tapat sa bansa, konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Sinabi yan ng AFP kasunod ng pagtatanggal ni PBBM kay Vice President Sara Duterte at mga nakaraang Pangulo bilang miyembro ng NSC. Paliwanag ng Malacanang hindi raw maituturing sa ngayon na pasok si VP Sara sa mga responsibilidad ng NSC members. Wala pang pahayag. Hindi ka ba naiyan yan Sara Duterte? Nakalat sa buong mundo. Na mismo pang galing sa Malacanang. At ang sabi din ng kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos na hindi pasok sa iyong pagkatao ang salitang membro ka ng National Security Council. Ibig sabihin na ikaw pa mismo ang lumalabag. Imbis na ipatupad mo ang tinatawag na magandang security, magandang kaganapan sa national security, protektahan ang ating bansa, protektahan ang taong bayan, protektahan ang anuman na inaagaw sa atin na ating pag-aari. Dapat yan ay pinoprotektahan mo. Ay hindi. Kaya pala ikaw ay no comment. No comment. Diyan sa West Philippine Sea. Ang pinoprotektahan mo ay ang bansang China. Dahil maka-China ka. Pero pagdating kay Kibuloy, na pansariling interes dahil kaibigan mo, ay ano ang iyong ginagawa? Mas mabilis ka pa sa alas 4 na sumagot. Taas noo ka pang sumasagot. At kung ano-ano mga invento na ginagawa mo na laban sa pamahalaan. Ay nung inuhuli si Kibuloy, ayaw mong ipahuli. Nagsasalita ka. But tungkol sa West Philippine Sea, ay no comment ka dahil alam ko at alam ng taong bayan. Kaya nagagawa mo yan dahil ang iyong simpatiya ay nasa bansang China. Saan pumapasok dun yung mahiya ka naman, Sara Duterte? Mahiya ka naman sa iyong pagkatao, ay membro ka ng National Security Council, ba't ang iyong pinoprotektahan ay ang bansang China? So pumunta ka doon sa bansang China, doon ka nababagay na ikangay membro ng National Security. Deserve mo doon. But dito sa Republika ng Pilipinas ay hindi mo deserve. Patuloy at patuloy ang iyong pambabudol. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Tayo po ay mayroong pinagbabatayan. Kaya't hindi po natin masisisi ang ating mga mahal na taga-subaybay at kahit saan ako umikot. Na malaking stream media na mapagkakatiwalaan, sila ho ay nagbibigay ng anumang public opinion na ang kanilang sinasabi na itong si Sara Duterte ay nagsumbong na sa bansang China. Ay ano ang sinumbong? Dahil nalaman sa Republika ng Pilipinas na siya di umano ay isang espiya. Yan ay pawang public opinion na ginagalang po natin. Hindi po natin masisisi ang mga yan dahil nagbabasi tayo sa galawan nitong si Sara Duterte. Nako, ito pa. Si VP, ukol dito pero ayon kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, isa raw itong hakbang para pahinain ang anyay political star power ng Vice Presidente. Nako, yan po si Panelo, isa raw hakbang para pahinain ang political strategy ng Vice Presidente. Ay matagal na pong mahina yan, wala ng power. Wala nang ka-power. Itong si Sara Duterte. Nako, wag po tayong magpabulag, wag po tayong magpadala sa anumang gawain pa nito. Itong si Sara Duterte. Dahil kung hindi po ito mabibigyan ng anumang aksyon, ang kanyang mga ginawa taon 2024,
ay halos wala na hong maniniwala sa ating mga rules o anumang batas nating pinatutupad. Kaya tayo po ay nakaabang maging ang taong bayan. Ang dami hong kabang-abang nitong 2025 kung ano ang dapat panagutan dito ni Sara Duterte kasama ang kanyang ama na si Digong. Alam ko ho, tayong lahat ay nag-aabang. Hindi ko na ho isa-isahin kung mga ano-ano yan. Ang importante yung mahalaga ho, kahit mabagal, ay mayroong patutunguhan. Aanin nyo po ang sandamakmak na batas na yan. Nimi-isa na ikangoy sinasabi nyo sa social media noong taon 2024 na dapat managot ang anumang ginawa ni Sara Duterte. Na yan ay nakatanim sa puso at isipan ng taong bayan na dapat managot. Maging ang presidente ho ay nagsabi rin na hindi palalampasin ng anumang ginagawa ni Sara Duterte na hindi maganda. Na ngayon, hanggang ngayon, ay hinihintay iyan ng taong bayan anumang legal action. Okay, alright, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palapakan.